Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po ako, ang inyong nag-iisang Mama Mia, para maghatid na naman ng panibagong kwento ng buhay para sa inyo na ating mga suking tagapakinig at suging tagapanood. Nako, hello po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga nakaabang talaga, yung mga nakaklik ng notification bell para bawat upload natin ng panibagong episodes, agad-agad watch sila. Hello po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang puso ko po ay labis na natutuwa dahil sinusuportahan nyo itong ating munting YouTube channel. Kaya naman nang dahil sa inyo, nai-inspire po kami araw-araw na mag-record, mag-edit, at mag-post ng mga panibagong kwento dahil nai-inspire po kami sa inyong suportang ibinibigay. At bilang ganti, bilang kapalit ng mga suportang binibigay ninyo, nako, as much as possible, gusto naming i-shout out ang lahat ng mga nag-comment, pero alam naming medyo imposible yon. So comment lang po kayo ng comment, pa-shout out lang po kayo ng pa-shout out dahil baka sa susunod, inyo na namang mga mensahe ang ating mapapakinggan. And by the way, before reading our comments section or our shout out, nais ko munang sabihin sa lahat na kung may sarili po kayong kwento ng buhay, kung may sarili po kayong kwento na nakaka-inspire, mga kwentong nakakaiyak, nakakainis, kahit anong kwento tinatanggap po natin, pwede po kayo mag-email sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com, at atin po yung babasahin dito sa ating programa. And dito na tayo sa ating shoutout. Hello po kay Talia. Hello daw sa taga-Ibi Magalona. Maraming salamat. Bebang Pinyon, thank you so much sa iyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Emily Aceres, maraming salamat from Singapore. Hello po kay Teo Dagumbay. Ayun, hello daw kay Faye Flores. Hello Mama Mia. Nagagandahan ka sa boses ko? Buti na lang, meron pang maganda sa akin. Thank you, Lord. Hello from Jeddah, KSA or Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat sa inyo dyan. Sa mga taga-Qatar, hello po. Ang dami-dami nating mga taga-Qatar, mga taga-Saudi na mga listeners. Hello po sa mga taga-Hong Kong. Hindi ko po kayo nakakalimutan. Maraming salamat. Ana Marie Sala, thank you very much. And syempre sa lahat ng mga nakikinig over there at Kuwait, thank you so much. Mga OFWs natin sa Kuwait. And syempre, hello po sa from Cavite. Maraming salamat. Well, nagbe-breakfast daw siya. Ay, kanya tayong pinakikinggan. Thank you so much. Ayon, hello po sa mga kay Marie Valdez. Medyo nalaswaan siya nung kwento natin kahapon. Ako, Marie, maganda pa naman ang ending nun. Pakinggan mo ulit, ha? Hello kay Jean May Horario. Maraming salamat. Teresa Camiro. Thank you so much, Teresa. And sa RFC Company sa Alasas, Bacolor. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kay Ayan Cordova, mahal na mahal ka raw ni Joey Chuga, tama po ba? O nakikigamit ka lang ng YouTube tapos nag-comment ka, baka mali yung mga pinagsasasabi ko dito. Hello from Oman, Muscat, Middle East. Maraming salamat. Palacio Entertainment, Moonchild, thank you so much. Maraming salamat sa Zabrina Company. Hello sa mga taga Cananga, Leyte. Maraming thank you. Especially sa kay Leonilo Lonzaga na nasa Kuwait nagtatrabaho. Hello po sa Siho Shopping Center, Bayugan City. Hello sa mga taga Bayugan. Hello kay Josie Vina. Maraming salamat sa iyo. And maraming salamat din. Si Chong Gems, siya, single pa ba raw ako? Sabi niya, single pa raw ba ako? Hindi po, ayan. May singsing na po. Married na po ako. Hello sa kay SG Palumpon. Thank you so much. And happy birthday this coming February 3 to Princess Lara. Maraming salamat, Precious Gracious. Ayan, sa unika iha raw niya. Hello po, kaka-proud, very responsible. Ayan, Rodian Conado, tama po ba? I'm listening from Don Carlos Bukidnon. Ay, malapit-lapit lang tayo. Hello po sa mga taga Pampanga. Hello sa mga taga JLP Apparel. Sina Nana, Ace, Erwin, Jericho, Aljun, JM Vilma na araw-araw purang nakikinig. Pacquiao, hello po sa iyo. Wag po
kang manungkot. Hello po sa Cruz family from Pangasinan. Maraming salamat. And maraming salamat Ana Malu Diaz. Ayun. Hello po sa mga taga-Qatar again. O, dami-daming taga-Qatar, di ba? Kay Akihiro Zane Ramos, sa first birthday daw niya this coming February 1, 2024. Ang baby pa. Hindi pa niya maiintindihan yung mga pinagsasasabi ko dito, Janet. Hello sa mga taga AXN Sportswear, San Isidro, Nueva Ecija, Papa Leo. Hello po. Hello po sa inyo. Sa mga taga Makati, maraming salamat sa mga taga Makati. Hello din sa Lumapag and Tarok family. Magandang araw sa inyong lahat. Sana naman ay nakatulog kayo ng mga mahimbing kagabi para sa ating storya ngayong araw. Hindi naman ganun kagrabe. Hello kay Kurt Jonas sa Gunay, Bulacan. Hello kay Juby Robles. Hello po kay Carmela Moreno. Pasensya. Hello Carmela. Minumukbang niya raw yung ating mga stories. Maraming salamat. Sa San Kabe Company sa Japan, kina Gia Jessia, Ika Bell, tama po ba? Lorna Rosel, pasensya na po, hindi po ako marunong magbasa, charot lang. Hello po sa taga Makilala and sa South Korea, maraming salamat. Sa lahat po ng mga nakikinig, pasensya na po, hindi ko po mabasa isa-isa ang inyong mga pa-shoutout. Pero shoutout lang po kayo ng shoutout. Pasasaan ba at kwento nyo na rin ang babasahin natin sa mga susunod pang araw. Nako, kayo po ba naniniwala na pag may isang pintuang nagsara, mas may malaking pintuang magbubukas para sa iyo? O ikaw ba ay naniniwala na dapat kung ano yung tingin mong para sa iyo ay ipaglaban mo? Parang may mga ganon. Pakinggan natin ang letter at kwento ng buhay ni Alwin dito lamang sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Kapag may mga bagay daw na hindi natutupad sa buhay mo, ito ay dahil may mas magagandang bagay na nakalaan para sa iyo. Dear Mama Mia, isa po ako sa mga libo-libo niyong tagapakinig. Actually, Mama Mia, hindi po talaga ako nagko-comment sa bawat kwentong pinapakinggan ko sa inyo. Ang tanging kinukuha ko lamang ngayang mga leksyon na pwede kong baunin at pwede kong gawing inspirasyon sa pang-araw-araw kong buhay. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Alwin. Isa po akong seafarer o seaman para sa nakararami. Mama Mia, bago po ako naging seaman, marami po akong pinagdaanan sa buhay. Isa na po riyan ang aming kahirapan. Mahirap po ang pamilya namin. Kaya naman alam na alam ko kung anong sikap at pagpapawis ng mga magulang ko, maitaguyod lang kaming dalawa ng kuya ko sa aming pag-aaral. Naipangako ko noon sa sarili ko, Mama Mia, na gagawin ko ang lahat para maging proud sa akin ng aking mga magulang. Gagawin ko ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral nang sa ganon ay ako naman ang magsilbi sa kanila. Kapag ako ay nakatapos na at nakakuha ng magandang trabaho sa barko, bala ko pong patigilin ang mga magulang ko sa kanilang pagtatrabaho. Pareho pong mananahi ang mama at papa ko, Mama Mia. Hindi kalakihan ang kanilang sinasahod pero napagkakasya naman nila, lalo pat nagsa-sideline rin sila ng pananahi ng mga basahan sa aming barangay. Mama Mia, masipag po ang aking mga magulang. Kaya naman kahit mahirap kami, kailanman ay hindi ako nagreklamo sa Diyos tungkol sa kalagayan ng aming pamilya. Ang naiisip ko lang noon ay gawin kong inspirasyon ang aming kahirapan. Nang sa ganon ay matupad ko ang mga pangarap na aking inukit sa aking puso't isipan. Kaya naman, Mama Mia, nung high school ako ay hindi talaga ako nagtangkang manligaw kahit na meron naman akong ibang mga nagugustuhang babae. Ang naisip ko kasi noon, distraction lang po ang mga babae. Distraction lang ang pagkakaroon ng love life. Baka kapag na-distract ako, tapos nakabuntis ako,
Baka kung masira ang kinabukasan ko. Gusto ko pang bumawi sa aking mga magulang at hinding-hindi ko yun magagawa kung ako ay magkakaroon ng sarili kong pamilya sa murang edad. Pero nung mag fourth year ako, Mama Mia, ay may nagustuhan po akong babae. Schoolmate ko po siya. Sa totoo lang ay matagal ko na siyang gusto, pero crush lang naman ito noon. Hindi pa ako masyadong nafo-fall sa kanya. Pero nung nagkasama kami sa iisang team para sa debate contest, Mama Mia, ay doon na po umusbong ang pagmamahal ko para sa kanya. Mabait kasi siya, palangiti, at syempre, maganda. Bukod sa pagiging matalino niya. Mama Mia, habang nagkakasama kami sa bawat practice ng debate team namin, ewan ko ba pero parang mas lumalalim ang aking nararamdaman para sa kanya. Parang mas nahuhulog ang loob ko sa kanya. Mas nagugustuhan ko siya at parang mas gusto ko siyang kasama araw-araw. Noon ay nagbabalak na akong ligawan siya. Naisip ko kasi, Mama Mia, magka-college na rin naman ako. Pwede naman sigurong magkaroon ng girlfriend na gawin lang inspirasyon at wag nang umabot sa punto na pwede pang magbunga ng isang sanggol ang aming pagmamahalan. Oo, Mama Mia. Sinabi ko noon sa sarili ko na liligawan ko siya. Ipapakita kong mahal ko siya pero kapag sinagot na niya ako ay hinding-hindi ko gagawin ang isang bagay na hindi pa dapat naman ginagawa ng magkasintahan. Ang gusto ko lang talaga noon ay magkaroon ng panibagong rason para mas pagpursigihan ang aking pag-aaral. Pero Mama Mia, ilang ulit po akong sumubok na magsabi sa kanya ng aking nararamdaman. Kaso bigla na lang umuurong ang dila ko kapag nasa harapan ko na siya. Naisip ko nga noon, bakit kaya ako ganito? Bakit kaya hindi ako makapagsabi ng tunay kong nararamdaman? Wala din akong napagsabihan na isang kaibigan man lamang. Tanging ako lang ang nakakaalam ng lihim kong pagmamahal sa babaeng ito. Kaso lang, Mama Mia, kung kailan naman naipon ko na lahat ng lakas ng loob na meron ako at liligawan ko na sana siya, ay doon ko nalaman na may boyfriend na pala siya nung isang linggo pa. Nung kasagsagan ng pagpaplano ko kung papaano ba ako manliligaw sa kanya. Nahuli na ako, Mama Mia. May iba na siyang gusto at may iba na siyang nobyo. Kaya naman ang sabi ko noon sa sarili ko ay hindi na lang ako mag-girlfriend pa. Siguro hindi pa ako handa na maging isang boyfriend. Kaya naman, sinubukan ko na lang ang mag-focus sa pag-aaral. Hanggang sa makagraduate nga ako ng high school. Pero yung pagkabigo ko sa pag-ibig na yun, Mama Mia, ay hindi lang po tumigil nung high school ako. Kasi nga, nung mag-college na ako, ay hindi pa rin ako makapagsabi ng tunay kong nararamdaman sa babaeng gusto ko. May isang pagkakataon naman, Mama Mia, na oo nga't nakapagsabi ako na may gusto ako sa isang babae, pero tinawanan lang niya ako. Ang sabi niya, ayaw daw niya sa lalaking masyadong seryoso sa buhay. Masyado raw boring ang pananaw ko sa buhay, Mama Mia. Masyadong focus sa pag-aaral. Kaya alam daw niya na hindi niya ma-enjoy kung sakali mang magkaroon kami ng relasyong dalawa. In short, Mama Mia, binasted na nga niya ako, pinagtawanan pa niya ang pag-ibig ko para sa kanya. Alam mo ba, Mama Mia, na napakasakit noon para sa akin. Oo nga't nasakta naman ako nung mga ibang hindi ko naligawan na mga nagugustuhan ko. Pero iba ito. For the first time in my life, Mama Mia, naramdaman ko kung papaano ma-reject ng taong gusto mo. Napakasakit talaga noon para sa akin. Siguro nga overacting kung sasabihin ng iba, pero napaiyak talaga ako noon. Hindi lang basta napaiyak kundi lihim akong umiiyak gabi-gabi dahil sa mga narinig ko mula sa babaeng nagugustuhan ko. Masikip na ang dibdib ko noon, Mama Mia. Wala akong ibang mapagsasabihan ng aking nararamdaman kasi nga introvert din akong tao.
Ayoko talaga na nagsasabi ng feelings ko sa iba. Meron naman akong best friend na itago natin sa pangalang Jano. Pero kahit siya, Mama Mia, ay hindi po niya alam ang tunay kong nararamdaman sa loob ko. Tanging ngiti lamang at pakikipagkaibigan ang offering ko sa kanya. Siya naman ay maraming sinasabi sa akin na problema. Ayos lang naman sa akin na maging tagapayo niya, basta ba huwag niyang kulitin kung ano ba ang kwento ng buhay ko. Pero Mama Mia, nung mabastad nga ako at napagtawanan, ay masakit na masakit yon para sa loob ko. Ilang araw ko rin yung ininda hanggang sa feeling ko ay hindi ko na kaya. Kaya matapos ang klase, Biyernes ng hapon ay pumunta ako sa chapel ng aming school. Dun, Mama Mia, ay naupo ako sa pinakaharap. Alam ko kasi na yung mga estudyante na dumadaan doon ay hindi naman nauupo at dun lang sa may pinakalikuran at nagdadasal. Siguro, ang pinagdadasal nila ay pumasa sila sa kanilang mga subjects. Siguro ang pinagdadasal nila ay magkaroon ng pera pambayad ng matrikula. Ako naman, Mama Mia, yun nga po ang dasal ko, na sana pumasa ako sa lahat ng subject at sana may pambayad ako ng aking matrikula lalo na kapag malapit na ang exams. Pero nung panahon na yun, iba po ang pinagdadasal ng puso ko. Kaya nasa harapan ako para kung sakali mang maiyak ako ay walang makakakita. Walang makakarinig. Mama Mia, pagkaupo ko pa lang sa upuan ay tumulo na agad ang mga luha ko. Hindi ko maintindihan noon ang aking nararamdaman. Napakasakit pala talagang ma-reject. Napakasakit pala talagang sabihin sa iyo ng isang tao na hindi ka karapat dapat mahalin dahil hindi siya magiging masaya sa iyo. Kaya naman hindi ko na napigilan ang mga luha ko na sunod-sunod na tumulo. Mama Mia, nahihiya pa nga ako at lumingon-lingon baka sakaling may makakita sa akin tapos sabihin pa sa mga kaklase ko at kantsawan pa ako. Pero wala namang ibang tao kaya tinuloy ko na lang ang aking pagdarasal at paghingi ng tulong sa Diyos na sana ay tulungan niya ako na mabawasan man lang ang sakit na aking nararamdaman. O di kaya ay mabigyan man lang niya ako ng lakas para lang harapin ang katotohanan na siguro nga wala ng babaeng magkakagusto pa sa akin. Nasa ganun akong pag-iisip, Mama Mia, nang bigla na lang akong marinig ng malakas na paghikbi. Nung lumingon-lingon ako ay nasa tabi ko pala siya. Magkatabi ang upuan naming dalawa. Isang babae. Kung ako ay umiiyak ng lihim at umiiyak ng tahimik, siya naman ay kakaiba, Mama Mia. Sa bawat pagtangis niya ay ramdam na ramdam mo ang sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Gusto ko sana siyang lapitan pero ayokong istorbohin ang kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Ayokong istorbohin ang kanyang pag-iyak at paghingi ng saklolo sa Panginoon. Kaya naman napigil na ako noon sa aking pag-iyak. Hinahid ko na ang mga luha ko at lihim na lang na nagdadasal na kung anuman ang pinagdadaanan ng babaeng ito ay sana mas maunang tuparin ng Diyos ang kanyang hiling kesa sa akin. Ako, oo, nasaktan ako. Oo, hindi maganda sa pakiramdam ang nangyari sa akin pero ramdam ko na mas grabe ang nangyayari sa kanya. Sa klase pa lang ng kanyang pag-iyak. Mama Mia, gusto ko na sanang umalis sa chapel na yun at hayaan siyang makaiyak ng malaya pero ewan ko ba kung bakit hindi ko magawang tumayo. Hanggang sa natigil na siya sa kanyang pag-iyak at nung lingunin ko siya ay sakto naman na nakatingin rin siya sa akin. Umiti ako sa kanya, Mama Mia, at kumiti rin siya. Nilapitan ko siya at inabot ang aking panyo. Huwag kang mag-alala, hindi ko pa yan gamit. Sabi ko, sabay aalis na sana. Ikaw si Alwin, di ba? Tanong niya. Bakit mo ako kilala? Kasi classmate tayo sa isang subject. Kaso nga lang, hindi ako masyadong pumapasok kaya siguro hindi mo ako natatandaan. Tapos ikaw ay laging nasa harapan kung umupo. Sabi niya. Ngumiti ako, Mama Mia, tumingi ng pasensya dahil hindi ko talaga siya matandaan. Ako kasi ang klase ng tao
na nag-aaral lamang at hindi naman tumitingin sa iba, lalo na kapag busy ako sa pakikinig sa guro. Oo, sa harapan talaga ako para marinig ko lahat at makita ko lahat. Nearsighted kasi ako eh, kaya hindi ako nakakakita kapag nasa malayo. Paliwanag ko sa kanya. Ganun ba? Halika, upo ka nga muna. Ako nga pala si Doris. Sabi niya sabay lahad ng kanyang kamay sa akin. Ako naman si Alwin pero kilala mo na ako. Pasensya ka na Doris ha at hindi kita natatandaan. Pero sige wag kang mag-alala. Anong subject nga pala tayo mag-classmates? Tanong ko sa kanya. Classmate tayo sa, yung math, yung basic math. Oo. Kaya pala hindi kita natatandaan kasi kapag ganyan, numero na ang usapan ay napapasabak talaga ako. Alam ko, malalaki ang pawis ko kapag nagle-lecture yung prof natin tungkol sa subject na yan. Alam mo kasi, hindi ko masyadong magets yung subject na yan eh. Tumawa siya sa akin, Mama Mia, at dun ko nakita na maganda pala talaga siya lalo na kapag nakangiti. Maganda ang kanyang mga mata kapag gumingiti ang kanyang mga labi. Pakiramdam ko kasi Mama Mia ay umaabot hanggang sa kanyang mga mata ang ngiting kanyang binibigay sa isang tao. Alam mo, mapagbiro ka. Anyways, sana walang makaalam na umiyak ako kanina ha. Kung hindi, ipagsasabi ko talaga na umiiyak ka rin dito sa chapel. Sabi niya nang may halong pagbibirong pagbabanta sa akin. Ngumiti lang ako Mama Mia. Doon ay lakas loob akong nagtanong kung bakit siya umiiyak. Naku Alwin, hindi mo siguro maiintindihan at sasabihin mo ang OA ng mga babae. Naku hindi, subukan mo ko. Alam mo ako din naman eh, sabi mo nga kanina di ba? Nakita mo rin akong umiiyak. Kasi OA din ako. Baka magkapareho tayong OA. Sabi ko, sabay ngiti at tawa sa kanya. Doon ay ngumiti na naman siyang muli. Naisip ko, maganda rin siguro talaga na nakapag-usap kami nang sa ganoon kahit papaano ay makakangiti rin siya. Alwin kasi, iniwan kasi ako ng boyfriend ko. Sabi niya. Iniwan ka? Bakit? San ba nagpunta? Sabi ko dahil hindi ko alam ang sasabihin ko noon Mama Mia. Ikaw talaga masyado kang mapagbiro. Iniwan niya ako as in hiniwalayan. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Hindi ko alam kung gaano kasakit yan kasi hindi ko pa naman nararanasan na magkaroon ng girlfriend. Pero alam ko na masakit yan. Ako nga, nasaktan nung nabasted eh. Paano ka pa kaya na naging kayo talaga? Alam mo Alwin, hindi lang naman ako basta iniwan. Niloko ako eh. Pinagpalit ako sa iba. Pinagpalit ako sa isang babaeng malapit sa kanya. Isang babaeng kaklase niya. Yung boyfriend mo ba nandito din sa school? Tanong ko. Hindi. Yun nga siguro ang dahilan kung bakit siya naghanap ng iba na malapit sa kanya. Taga-ibang school siya at medyo malayo dito kaya paminsan-minsan lang kami nagkikita sa isang linggo. Alwin, ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Mas gusto nyo yung malapit sa inyo? Mas gusto nyo yung lagi nyong nakakausap, nakakasama? Kawawa naman pala kaming mga babae. Kasi kapag nalalayo kami sa inyo, humahanap agad kayo ng kapalit namin. Samantalang kami nagtitiis. Nagtitiis na mamiss namin kayo. Nagtitiis na sana dumating ang panahon na magkakasama rin ulit. Doon Mama Mia ay naawa ako sa kanya. Alam mo Doris, hindi naman lahat ng lalaki magkakapareho eh. Meron pa rin namang mga matitino. Siguro nagkataon lang na napunta ka sa isang lalaking manluloko. Isipin mo na lang siguro hindi talaga kayo dapat para sa isa't isa. Payo ko. Tiningnan niya ako ng maigi Mama Mia at doon ko napagtanto na baka hindi ko alam kung anong mga pinagsasasabi ko. Naku Doris, may nasabi ba akong mali? Pasensya ka na ha.
Advice ako ng advice eh, wala pa nga akong experience. Hindi ko nga alam kung anong pinagsasasabi ko. Pagkasabi ko noon ay ngumiti siya sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi mo naman ako na-offend. Anyways, maraming salamat sa pagkikinig mo ha. Pagkatapos noon Mama Mia ay tumayo na siya at nauna nang umalis sa chapel. Ako naman ay naiwang tulala. Hindi ko alam pero parang naka-move on ako bigla dun sa pambabasted sa akin ng babaeng nililigawan ko. Parang nagkaroon agad ako ng panibagong inspirasyon. Kaya hindi na talaga ako nakapag-antay na magbukas na Mama Mia at makikita ko na si Doris sa klase. Pero antay ako ng antay pero walang Doris na dumating. Sabi niya nga, palagi raw siyang nag-a-absent. Mama Mia, malapit na po ang midterm exams namin noon. Kaya naisip ko paano kaya makakapasa si Doris kung ganito siya. Minsan ay nasa klase siya pero madalas ay wala. Pero nagulat ako Mama Mia nung mag-midterm exam na kami ay malaki ang score niya sa subject na yon. Magkaiba nga talaga kaming dalawa. Ako ay mahina sa numero at nanginginig kapag nakaharap ng subject na math. Samantalang si Doris naman ay kahit hindi pumapasok ay malalaki ang grades na nakukuha. Pagkatapos ng bigayan ng test papers ay nilapitan ko siya. Ang galing mo ah. Paano maging ikaw? Sabi ko. Ngumiti lang siya sa akin at ang sabi niya ay tuturuan niya raw ako kung gusto ko. Mama Mia, nakita ko po yun bilang isang way para mas mapalapit ako sa kanya. Sinabi mo yan ha? Ano, okay ka ba bukas? Tanong ko. Bukas agad. Sabi niya sabay tawa. Nagmamadali akong matuto eh. Tapos na ang midterms. Ano bang susunod? Semifinals. Tapos finals. Ibabagsak na ako, hindi mo pa ako natuturuan. Sabi niya. Sabi ko. Tumawa rin siya Mama Mia at ang sabi niya ay okay daw. Nag-set siya ng oras at isang classroom kung saan ay bakante ng mga oras na sinet niya para dun kami mag-aral dalawa. Mama Mia, tinupad naman niya ang pangako niya sa akin. Pinuntahan niya nga ako sa classroom na yon kahit na 15 minutes siyang late. Pasensya ka na Alwin ha, may inasikaso pa kasi ako eh. Pagkatapos noon ay binuksan na niya ang aklat niya at pinakuha niya ako ng papel at ballpen. In-explain niya sa akin ang lahat Mama Mia. Pero ako hindi ko alam kung naintindihan ko ba ang explanation niya dahil tingin ng tingin lang ako sa kanyang mukha at lalo na sa kanyang ngiti. Napakaganda talaga niya kapag umingiti. Kapag hindi siya nakangiti ay parang normal lang siya. Parang pangkaraniwang babae lamang. Parang common lang ang kanyang mukha. Pero kapag nakangiti siya Mama Mia ay nag-iiba talaga ang aura ng kanyang mukha at ang kanyang buong pagkatao. Ilang ulit pa na naulit ang pag-tutor niya sa akin Mama Mia. Kaya naman bilang kapalit ay nililibre ko rin siya ng snacks. Hanggang sa naging close kaming dalawa. Hanggang sa unti-unti ay naramdaman ko na hindi na lang basta pagkaawa o paghanga ang nararamdaman ko para kay Doris. Nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Kaya isang araw habang nag-tutor kaming dalawa, ay nilabas ko ang binili kong 3 bulaklak mula sa aking bag. Kinantsawan pa niya nung makita niya ang bag ko dahil pagkalaki-laki raw ay parang wala naman daong laman. Pero ang hindi niya alam ay nasa loob ng bag na yon ang sorpresa kong mga bulaklak sa kanya. 3 lang muna dahil yun lang ang afford ng allowance ko. Sabi ko nga sa inyo Mama Mia, mahirap lang po kami. Kaya hindi ko afford ang bumili ng isang bouquet para sa kanya. Pero kahit naman 3 rosas lang yun, ay yun lang naman talaga ang laman ng bulsa ko. Kaya practically ay binigay ko lahat sa kanya ang meron ako. Nung makita niya ang mga bulaklak ay nakita ko po Mama Mia na parang umakyat ang mga dugo niya sa kanyang pisngi. Bigla po siyang namula. Maputi kasi ang complexion ni Doris. Kaya naman, kung meron siyang nararamdaman ay makikita agad yon sa kanyang mukha dahil magbablush siya agad. Ano ba yan Alwin? Nakakahiya naman, sabi niya. Doris,
Hindi ko alam kung nararamdaman mo pero matagal na kitang gusto eh. Pwede ba kitang ligawan? Tanong ko sa kanya. Hmm, kaya mo bang magmahal ng isang babaeng wasak pa ang puso? Tanong niya. Kaya kitang tulungan na maging maayos ang puso mo. Sabi ko. Alwin, pwede bang maging friends na lang muna tayo? At pagkatapos ng isang buwan, kung medyo maayos na ang pakiramdam ko, saka natin ituloy ang panliligaw mo. Ayoko kasi kitang gamitin, Alwin. Ayokong gamitin ang pagmamahal mo para sa akin. Gusto ko pag nag-move on ako, ay naka-move on na talaga ako at hindi dahil may kapalit na agad. Sabi niya. Mama Mia, hindi ko alam kung pambabasted ba niya yun sa akin pero kahit na nasaktan ako sa mga sinabi niya, ay naintindihan ko naman ang rason niya. Kaya naman hindi ko na lang pinilit pa. Nang sabi ko tanggapin na lang niya yung mga bulaklak dahil para sa kanya talaga yun. Tinanggap niya man niya, Mama Mia. At doon nga ay nagsimula akong iparamdam sa kanya ang aking damdamin kahit na wala pa akong formal na panliligaw. Hanggang sa lumipas ang isang buwan. Mama Mia, siya na mismo ang nagtanong sa akin kung handa pa raw ba kung mahalin siya. Sabi ko ay hindi naman ako tumigil na mahalin siya. Pinapakita ko naman sa kanya araw-araw ang paghanga at pagmamahal ko para sa kanya. Okay. Sige Alwin, pumapayag na akong manligaw ka sa akin. Sabi niya. Talaga? Talagang talaga? Excited kong tanong. Talaga nga. Bakit gusto mong bawiin ko? Hindi, wag. Sige. Maraming salamat Doris sa pagkakataong to. Promise, hindi ka magsisisi. Yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Pinapakita ko sa kanya araw-araw na hindi niya pagsisisihan ang pagbigay sa akin ng tsansa para ligawan siya. Minahal ko siya ng buong buo. Matapos nga ang 3 buwan ay sinagot na niya ako. Naging official nang kami. Naisip ko noon, Mama Mia, na kaya siguro hindi ako sinagot nung niligawan ko ay dahil si Doris ang nakatakda para sa akin. Mahal na mahal ko na si Doris. Nagtulungan kaming dalawa, Mama Mia. Ako ang naging sandalan niya sa bawat iyak niya sa kanyang mga problema. Si Doris kasi, Mama Mia, ay produkto ng isang broken family. Kaya naman, naintindihan ko na kung bakit labis-labis ang pag-iyak niya noon sa simbahan nung niloko siya ng kanyang boyfriend. Meron na pala talaga siyang trauma mula sa kanyang mga magulang. Kaya naman, Mama Mia, sinabi ko noon sa sarili ko na ipaparamdam ko kay Doris ang pagmamahal ko. Ipaparamdam ko sa kanya ang pag-aalaga ko na hindi niya naramdaman kahit mula mismo sa sarili niyang pamilya. Naging masaya naman ang relasyon naming dalawa. Tinulungan ko siyang i-mend ang pagiging broken niya. Hanggang sa dumating na ang araw ng aming graduation. Actually, Mama Mia, nauna po akong graduate sa kanya. Kaso, meron po akong internship sa isang barko sa loob ng 1 taon. At pagkalipas nga ng 1 taon ay sabay kami na unti-unting tinutupad ang aming mga pangarap. Nung makagraduate na rin si Doris, Mama Mia, ay agad siyang naghanap ng trabaho. Ako naman ay agad ding naghanap ng barkong mapagsasampahan. Pero hindi po ganun kadali ang humanap ng barko na tatanggap sa'yo, lalo pa kung wala ka pa namang experience. Kaya naman nag-training pa ako. Nag-aral akong muli. Habang si Doris ay nagtatrabaho na. Mama Mia, nung nalaman niya nga na magpupursige talaga akong magbarko ay parang naiiyak siya. Sabi niya, hindi raw niya kakayanin na mawalay sa akin. Mahal, para naman sa ating future to lahat eh. Sabi ko. Mahal, paano kung makahanap ka ng iba doon? Sabi niya sa akin. Sino namang mahanap ko doon, mga isda? Alam mo namang cargo ang papasukan kong barko at hindi naman cruise ship. Kaya huwag kang mag-alala.
Promise ko sa'yo, hindi kita lolokohin. Promise ko sa'yo, hindi ko gagawin sa'yo ang ginawa ng papa mo sa mama mo at ang ginawa ng ex mo sa'yo. Mama Mia, ilang paliwanagan pa ang nangyari bago makumbinsi si Doris na payagan niya akong magbarko. At doon nga ay nakasampa na ako, Mama Mia. Nung unang sampa ko ay talaga namang miss ko na siya. Buti na lang talaga at hindi naman natagalan ang una kong pagsampa. 10 buwan lang po ako sa laot. Nung makauwi ako ay sabik na sabik kami sa isa't isa. Mama Mia, mula po nang naging kami ni Doris ay hindi pa po namin sinubukang pumasok sa premarital sex. Pero nung una po kaming nagkalayong dalawa, nung magkita kami ulit, ay naramdaman namin ang pagkasabik at pagkamiss namin sa isa't isa. Kaya hindi na namin napigilan pa ang aming mga sarili. Na ibigay na niya sa akin ang kanyang pagkababae. Oo, Mama Mia, hindi na po birhen si Doris nung magalaw ko siya. Pero hindi naman yun importante sa akin. Hindi naman sukatan ng pagiging birhen para masabi mong matino ang isang babae. Mama Mia, nung makauwi nga ako ay ilang beses naming pinagsaluhan ni Doris ang aming pagmamahalan. Hanggang sa bago ako sumampa ulit ay nalaman namin na buntis siya. Masayang masaya ako noon at masayang masaya rin si Doris. Wala nang tutol ang pamilya ko dahil meron naman na akong trabaho at sinusuportahan ko naman sila. Sinabi ko naman sa mga magulang ko na kahit na magkaanak na kami ni Doris ay hindi pa rin titigil ang pagsuporta ko sa kanila. Kaya naging kampante rin sila na mapag-aaral ko ang aking anak at masuportahan ko sila. Nung mga panahon din kasi, Mama Mia, ay wala nang pinag-aaral ang aking mga magulang dahil pareho na kaming graduate ng kuya ko. At yung kuya ko ay may trabaho na rin bilang isang guro sa isang pampublikong elementary school. Wala pa pong girlfriend ang kuya ko noon, kaya naman nakakatulong din siya sa mga magulang ko. In short, Mama Mia, unti-unti pong umahon mula sa kahirapan ng buhay ng aming pamilya. At ngayon nga kami ni Doris ay magkakaroon na rin ng anak. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay inaayos na ng Panginoon ang aming samahan ni Doris at ang aking buhay. Parang feeling ko noon ay ito na ang ganti ng Panginoon sa akin mula sa mga naging sakripisyo ko noon mula pagkabata pa. Masayang masaya ako, Mama Mia. Sobrang saya ko. Kaya nasabi ko kay Doris na pagbalik ko ay magpapakasal na kaming dalawa. Naiyak naman siya at sabi niya hihintayin niya raw ang pagbabalik ko. Mama Mia, muli akong sumampa ng barko. This time ay mas motivated akong mas pag-igihan ang pagtatrabaho ko. Masayang masaya ako dahil magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya. Todo kayod ang ginawa ko sa barko nang sa ganun ay makaipon ako mula sa overtime pay ko. Yung overtime pay kasi namin, Mama Mia, ay hindi po kasama sa binibigay doon sa allotment namin para sa aming mga mahal sa buhay. Separate po yung binibigay sa amin kaya naman nakakaipon pa rin ako ng sarili kong pera. Pagka-uwi ko nga, Mama Mia, ay sabik na sabik talaga ako na sabihin kay Doris na magpapakasal na kami. Pero bigla namang nagbago ang isip niya. Ang sabi niya ay masyado pa raw baby ang anak namin at siya raw ay mataba pa mula sa kanyang pagpanganganak. Ayaw daw niyang magsuot ng trahe de boda na mataba siya. Gusto raw muna niyang pumayat. Kaya ipagpaliban na lang daw muna namin ang kasal naming dalawa. Umayag naman ako, Mama Mia. Dahil nga mahal ko naman si Doris. Dahil ang sabi ko, ang kulang sa aming dalawa ay kasal na lang din naman. Nakatira na rin kasi si Doris sa bahay ng mga magulang ko. Alam ko na hindi rin siya maninibago doon dahil mabait naman ang aking nanay at tatay. Nakikita ako naman na inaalagaan nila si Doris at ang kanilang apo. Nung makauwi nga ako, Mama Mia, at unang beses kong masilayan ang anak ko ay halos parang maiyak ako sa sobrang tuwa. Ganito pala ang pakiramdam kapag meron ka ng sarili mong anak, lalo na kapag hawak-hawak mo na siya. Para bang lahat ng paghihirap, lahat ng pagod mo ay parang nasusuklian ng sobra-sobra pa mula sa ngiti at tawa ng iyong anak.
Dun Mama Mia ay nasabi ko na kontento na ako sa buhay ko. Ang gusto ko na lang talaga ay maikasal kaming dalawa ni Doris nang sa ganoon ay opisyal at legal na kaming maging pamilya. Pero nirespeto ko po ang kagustuhan ni Doris. Nirespeto ko ang nais niya Mama Mia na wag na muna kaming magpakasal dahil mas uunahin niya muna ang alagaan ng anak namin at ang pagbabalik ng kanyang figure. Naiintindihan ko naman na isang beses lang talagang ikasal ang isang tao. Lalo na sa mga babae, ang gusto talaga nila ay maging perfect ang araw na yun para sa kanila. Kaya inintindi ko na lang si Doris. Ang sabi ko, yung naipon ko ay mas palalakihin ko na lang nang sa ganun ay makabili ako ng sarili naming bahay at lupa. Hindi ko yun sinabi kay Doris Mama Mia. Dahil ang naisip ko noon ay gawin ko yung sorpresa sa araw mismo ng aming kasal dalawa. Makalipas ang 3 buwan ng pananatili ko dito sa Pilipinas ay agad naman akong in-schedule para sumampa ulit ng barko. Ayoko na sanang sumampa Mama Mia dahil nakakamiss na ang tawa ng aking anak. Pero alam ko na kailangan ko yung gawin para sa future ng pamilya namin. Kaya naman tiniis ko ang pangungulila ko sa kanila. Tiniis ko ang aking nararamdaman na pangungulila dahil mahal na mahal ko ang pamilya ko. Mama Mia, matapos nga ang aking kontrata na yon, ay agad kong sinabihan si Doris na asikasuhin na ang aming mga papeles para sa aming pagpapakasal dalawa. Pero Mama Mia, nagulat po ako sa kanyang sinabi. Huwag na muna tayong magpakasal, Alwin. Alam mo, sa susunod na lang. Gusto ko kasi na maging mas maayos ang ating pagsasamang dalawa. Gusto ko kasi na mas bongga yung kasal natin. Pwede bang sa susunod mo na lang na uwi? Sabi niya sa akin habang magkausap kami sa video call. Hindi ko na siya maintindihan noon, Mama Mia. Bakit sa lahat ng babaeng gustong pakasalan ng isang lalaki, si Doris po itong parang ayaw na magpakasal. Pero naisip ko na baka natatakot si Doris, Mama Mia, na maging kagaya kaming dalawa ng kanyang mga magulang. Baka natatakot siya na kapag kasal na kaming dalawa ay tsaka ko pa siya lolokohin. Siguro nga hindi pa talaga maayos ang pag-iisip at ang trauma ni Doris. Siguro nga Mama Mia, nararamdaman pa rin niya hanggang ngayon ang takot at ang trauma na dulot ng kanyang mga magulang sa kanyang puso. Kaya naman inintindi ko ulit siya. Mama Mia, bago ako sumampa pabalik ng barko ay sinabi sa akin ni Doris na buntis raw siya. Masaya ako Mama Mia dahil magiging dalawa na ang anak namin. So mahal, ngayong magiging dalawa na ang anak natin, sana naman pagbalik ko magpakasal na tayo ha. Kahit sa West lang muna kung ayaw mong magsuot ng trahe de boda na medyo malaki ang katawan mo. Ngumiti siya sa akin Mama Mia at tumango. Pero mahal, hindi mo naman kailangang ikahiya yung katawan mo eh. Naging ganyan naman yan dahil sa panganganak mo. Dahil nagluwal ka ng buhay dito sa mundo kaya huwag mong ikahiya yan. At isa pa, kahit anong maging itsura mo, mamahalin at mamahalin pa rin kita. Tandaan mo yan. Sabi ko sa kanya. Ngumiti naman siya na parang naiiyak tsaka niyakap ako at hinalikan. Mama Mia, 3 araw yun bago ako sumampa ng barko. Ako naman ay sinulit ang bawat araw na kasama ko si Doris at ang aming anak. Pagkatapos nga ang 3 araw ay sumampa na ulit ako ng barko. Pero this time, Mama Mia, ay para bang mas kinakabahan ako kesa sa mas natutuwa. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Hanggang sa unti-unti ay parang hindi na kumukontak sa akin si Doris. Tinatawagan ko ang nanay ko at ang sabi niya ay busy raw si Doris sa kanyang trabaho. Lagi raw itong naka-overtime dahil na-promote raw ito. Mama Mia, chinat ko po si Doris at ang sabi ko ay huwag siyang magpapagod masyado sa kanyang pagtatrabaho. Dahil baka kung mapano siya at magiging anak namin. Baka kung mapano ang aming bunso.
Sabi ko ay hindi naman niya kailangang magpapakamatay sa pagtatrabaho dahil kaya ko naman silang buhayin na aking mag-iina. Pero nag-reply siya sa akin, Mama Mia, at ang sabi niya hindi raw pwede na ako lang ang may career. Dapat pati raw siya. Dahil kung sakali mang iwan ko siya ay hindi siya nakatunganga katulad ng mama niya. Doon ko nga naisip na hindi pa pala talaga okay si Doris. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin talaga siya sa nangyari sa kanilang pamilya. Kaya as usual, Mama Mia, inintindi ko na lang ulit ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa matapos ako doon ng 7 buwan sa aking kontrata, Mama Mia, ay tumawag sa akin ang nanay ko at bigla raw nanganak si Doris. Ang naisip ko noon ay premature ang pangalawa naming anak. Pero ayos lang yon. Ibibigay ko pa rin ang lahat ng kinakailangan ng anak ko. At hindi naman lahat ng premature baby ay hindi naging matalino o hindi naging normal. Kaya naman tuwang-tuwa ako nung binalita sa akin ng nanay ko na malusog ang anak ko. At normal naman daw ang lahat, sabi ng doktor. Masayang-masaya ako noon, Mama Mia. Excited na akong umuwi nang sa ganon ay mapakasalan ko na si Doris. Pagka-uwi ko nga, Mama Mia, ay agad kong pinuntahan si Doris sa kanyang opisina. Hindi ko sinabi sa kanya na yun ang araw ng uwi ko dahil ang gusto ko ay ako muna ang mag-asikaso ng lahat ng papeles namin nang sa ganon ay wala na talaga siyang maisip na idahilan sa akin para wag pa kaming magpakasal dalawa. Bago pa ako umuwi ng Pilipinas ay may kinontak na akong tao, Mama Mia, para kumuha ng mga birth certificate, sinumar, at kung ano-ano pang requirements para sa magiging kasal namin. Ang tanging kailangan lang talaga namin gawin ni Doris ay umattend ng seminar. Pagkatapos noon ay mabibigyan na kami ng marriage license para makapagpakasal na. Kaya naman excited ako nung araw na nakauwi ako. Hindi muna ako umuwi sa amin. Bagkos ay nag-check-in muna ako sa isang hotel dahil ang gusto ko ay masolo muna ang asawa ko bago ako makauwi sa amin. Oo, asawa na talaga ang turing ko noon kay Doris. Matagal na kasi kaming dalawa at matagal na rin kaming nagsasama sa iisang bubong kapag nakakauwi ako. Kaya naman kasal na lang talaga ang kulang para matawag naming opisyal na asawa ang isa't isa. Pero Mama Mia, nagulat po ako nung dumating ako sa opisina ni na Doris. Ang sabi ng mga nandoon ay wala raw si Doris. Maaga raw itong nag-out dahil ang sabi nito ay meron raw sakit ang anak namin. Nag-alala akong bigla, Mama Mia, at bigla kong tinawagan ang aking nanay. Tinanong ko kung nasa bahay ba si Doris pero ang sabi niya ay hindi pa raw nakakauwi mula sa trabaho. Tinanong ko rin kung may sakit ba ang anak namin at ang sabi niya wala daw. Malusog daw ang dalawa naming anak. Kaya naman nagtataka ako kung nasaan si Doris, Mama Mia. Bago ako umalis ng opisina nila ay tinanong ko kung tunay ba na na-promote si Doris sa trabaho. Nagkatinginan ng kanyang mga kasamahan. Promote? Hindi naman na-promote si Doris. Bakit po? Tanong nila sa akin. Wala. Akala ko kasi na-promote siya. Buti na lang pala hindi. Para mas madali sa kanyang mag-resign. Gusto ko kasing mag-focus na siya sa mga anak namin at sa aming pamilya. Papakasalan ko na siya. Sabi ko. Pero ewan ko ba, Mama Mia, hindi naman kilig o pagka-excite ang nakita ko sa mga mata ng mga kasamahan ni Doris. Para silang may gustong sabihin sa akin na parang ayaw nilang magsabi. Gusto ko sanang magtanong pero alam kong magmumukha lang akong tanga at baka kung ano pang isipin nila tungkol kay Doris kapag nagtanong ako. Sinolo ko na lang lahat ng mga nakita at narinig ko nung araw na yon. Mama Mia, umuwi na lang muna ako ng bahay namin. Kinuha ko na lang muna ang gamit ko sa hotel at nag-check out na rin. Pagka-uwi ko ng bahay ay gulat na gulat ang mga magulang ko pero natutuwa sila na dumating ako. Mama Mia, nung makita ko po ang mga anak ko ay hindi ko po alam kung bakit pakiramdam ko
ay parang malayo ang loob ko sa pangalawa kong anak. Para bang may kakaiba sa kanya. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Bagkos ay tinatak ko sa isip ko, Mama Mia, na anak ko to at kailangan ko tong mahalin katulad ng pagmamahal ko sa panganay namin ni Doris. Ilang oras pa akong nagantay pero wala pang Doris na dumating. Hanggang sa mag-aalas 11 na ng gabi at tulog na ang lahat sa bahay maliban sa akin. Doon ay narinig kong bumukas ang gate ng bahay namin. Kaya alam kong si Doris na yon. Pagkapasok niya, Mama Mia, ng kwarto ay gulat na gulat siya at halos mapasigaw nung makita niya ako. Alwin? Kailan ka pa dumating? Tanong niya. Ano ka ba naman, mahal? Anong klaseng tanong ba yan? Bakit parang hindi ka excited na makita ako? Sabi ko. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Alwin? Nagulat lang naman ako. Tsaka bakit hindi ka nagsabi na darating ka? Bakit hindi mo sinabi na ngayon ang uwi mo? Tanong niya na nasisense ko, Mama Mia, na may halong pagkairita. Gusto lang kasi kitang sorpresahin, mahal. Sorpresahin? Oo. Teka lang, mahal, may kukunin ako. Sabi ko. Kinuha ako sa bag ko yung isang envelope, Mama Mia, na naglalaman ng mga requirements namin sa kasal. Eto, mahal, ang kailangan na lang nating gawin ay umattend ng seminar ng City Hall para mabigyan tayo ng marriage license. Sabi ko. Anong ginawa mo? Tanong niya. Kumuha na ako ng mga requirements natin. Diba napag-usapan na natin na pagbalik ko, magpapakasal na tayong dalawa? Alwin, kumuha ka ng ganito nang hindi man lang kumukonsulta sa akin? Naiirita niyang tanong. Mama Mia, gulat na talaga ako sa reaksyon niya nung mga panahon na yon. Bakit ganito siya mag-react? Bakit parang hindi siya masaya? Ako nga, masayang masaya. Bakit siya, na siyang babae, at siya sanang excited sa ganito ay parang wala namang kasiyahan sa kanyang mukha? Kasi nga, mahal, gusto kitang sorpresahin. O siya, sige na, matulog na tayo at pagod na pagod ako galing sa trabaho. Pagkasabi niya yun, Mama Mia, ay bigla kong naalala na wala pala siya sa trabaho nung hapon na yon. Pero hindi ko na lang siya tinanong para wag na siyang mas magalit pa sa akin. Nakikita ko kasi talaga, Mama Mia, na irritable siya sa akin nung mga panahon na yon. Naisip ko baka napagod siya kung saan man siya galing. Nahiga na kami, Mama Mia, pero nung akmang yayakapin ko siya, ay itinaboy niya ang mga kamay ko. Ano ba, Alwin? Ang init-init ng panahon. Sabi niya. Di i-on natin yung aircon. Kaya nga ako nagpakabit ng aircon, di ba? Para dito, mahal. Panlalambing ko pa sa kanya, pero ang sabi niya ay pagod raw siya at kailangan na niyang matulog. Mama Mia, hindi ko maintindihan kung bakit nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Doris. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Inintindi ko na lang siya, Mama Mia. Kahit na ang totoo ay ang dami-dami ko nang gustong itanong sa kanya. Gusto ko sanang itanong, Mama Mia, kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa kanyang promotion. Gusto ko sanang itanong kung saan siya galing. Pero hindi ko na nagawa. Lumipas ang mga araw na oo nga't maagang umuuwi si Doris sa bahay, pero parang wala siyang ganang laging makipag-usap sa akin. Parang ayaw niya akong harapin, Mama Mia. Ako naman ay nasasaktan na sa kanyang ikinikilos. Hanggang sa isang araw, sabi ko, ay sa Wednesday na ang schedule ng seminar naming dalawa. Pero bago pa ang schedule na yun, Mama Mia, nagising ako isang madaling araw na wala sa tabi ko si Doris. Hinanap ko siya pero hindi ko siya mahanap. Hanggang sa lumabas ako ng bahay para sana magyosi nung bigla akong may narinig na mga kaluskos sa labas. Akala ko aso, kaya pupuntahan ko sana para paalisin. Pero Mama Mia, gulat na gulat ako sa nakita ko. Si Doris.
Si Doris ang nasa labas ng bahay namin at may kasama siyang lalaki. Ano ka ba? Bakit ka nandito? Sabi ko naman sa'yo nandito si Alwin, di ba? Baka mahuli tayo. Sabi niya sa lalaking kaharap niya na nakatalikod mula sa akin. Dahil madilim sa kanilang bahagi at madilim rin ang bahagi kung nasaan ako, ay hindi ako naaninag ni Doris, Mama Mia. Pero ako, aninag na aninag ko siya at rinig na rinig ko ang boses niya. Kilalang kilala ko ang boses na yun. Nung sumagot ng lalaki, Mama Mia, ay bigla po akong parang binuhusan ng malamig na tubig. Huwag kang mag-alala, tulog na yun. Alam mo naman yun, tulog mantika, di ba? Sabi nung lalaki. Pagkatapos nilang mag-usap ng gano'n ay bigla silang naghalikan dalawa. Pagkatapos ay kitang-kita ko talaga, Mama Mia, kahit medyo madilim noon, ang mga kamay ng lalaki na naglakbay sa katawan ng aking pinakamamahal. Kaya naman sinugod ko agad sila at sinuntok ang lalaki. Nung makilala ko ang lalaki, Mama Mia, ay tama nga ang hinala ko. Kilalang kilala ko ang boses na yon. Dahil boses yon ng best friend kong si Jano. Hayop ka, Jano! At hayop ka rin, Doris! Pagkakita ni Doris sa akin, Mama Mia, ay gulat na gulat siya. Nakatigagal lang siya at nakatingin sa akin. Para bang hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at umiyak ako ng umiyak. Paano mo nagawa sa akin to, ha? Paano mo akong niloko ng ganito? Sunod-sunod kong tanong. Alam mo pare, pasensya ka na pero lagi ka kasing wala. Alam mo naman yung babae naghahanap ng lambing. Sabi ni Jano. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay sinuntok ko muli siya pero this time ay lumaban na siya sa akin kaya nagsuntukan na kaming dalawa. Dahil sa ingay namin ay umingay na rin ang mga aso ng kapitbahay at nagising na ang mga magulang ko pati ang ilan sa mga kapitbahay namin at lumabas na ng kani-kanilang bahay. Kitang-kita nilang lahat ang mga pangyayari. Si Doris naman ay biglang napahiya sa nadatnan ng mga magulang ko. Napakalandi mo talagang babae ka. Sabi ko na nga ba't may ginagawa kang kababalaghan? Sabi ko na nga ba't hindi ko apo yung pangalawa mong anak? Sunod-sunod na sabi ng nanay ko. Mama Mia, doon ay nakatigagal si Doris sa akin. Tama ba ang sinabi ng nanay ko, Doris? Na hindi ko anak ang bunso natin? Pagkatanong ko noon ay bigla siyang umiyak at humingi ng tawad sa akin. Mama Mia, matagal na pala akong niloloko ni Jano at ni Doris. Pinangkin pa talaga nila sa akin ang anak nilang dalawa. Hindi ko malaman kung gaano kasakit ang naramdaman ko nung panahon na yon. Wala naman akong ibang ginawa kundi ang mahalin siya at alagaan siya at ibigay sa kanya lahat ng kanyang pangangailangan. Pero bakit kulang pa para sa kanya? Alam naman niya lahat ng sakit na pinagdaanan niya mula sa broken family nila pero bakit parang pinaparanas niya yon sa anak namin ngayon? Umiyak ako, Mama Mia, habang niyayakap ako ng nanay ko. Habang yakap-yakap ako ng nanay ko ay pinalayas niya rin si Doris at pinadala niya ang pangalawa naming anak. Ang anak pala nilang dalawa ni Jano. Humihingi ng tawad sa akin si Doris noon, Mama Mia, at ang sabi niya, ako raw ang mahal niya at hindi si Jano. Natukso lang daw siya. Pero hindi ko na siya pinakinggan pa, Mama Mia. Nasaktan ako ng todo. Kung hindi niya talaga sinadyang saktan ako, dapat nung una pa lang ay sinabi na niya sa akin ang katotohanan. Pero bakit parang ilang taon na nila akong niloloko? Kaya naman, hindi ko na pinigilan ng nanay ko nung pinalayas niya ng tuluyan si Doris sa bahay namin kasama ang pangalawa niyang anak. Iyak ng iyak ang anak ko noon at gustong sumama sa nanay niya. Pero niyakap ko siya. Gustong isama ni Doris ang anak namin pero hindi ko siya pinayagan. Ang sabi ko, magkakamatayan muna kami at maghaharap muna kami sa korte bago niya makuha ang anak ko.
Alam kong walang perang pangharap ng korte si Doris, Mama Mia. Alam kong hindi niya rin ako malalabanan dahil nagloko siya. Buti na lang talaga, Mama Mia, at yung bahay at lupa na binili ko para sana sa amin ay hindi ko pa nasabi kay Doris. Buti na lang talaga at ginawa kong sorpresa sana yun para sa kasal naming dalawa. Masakit ang ginawa sa akin ni Doris, Mama Mia. Matagal bago ako nakarecover. Umabot ng halos 3 taon na nararamdaman ko pa rin ang sakit ng kanyang ginawa. Lalo na nung mabalitaan kong nagpakasal raw silang dalawa ni Jano. Pero may bali-balitang dumating sa akin ngayon na miserable raw ang buhay nila dahil niloloko raw ni Jano ngayon si Doris. Pero wala na akong pakialam sa buhay nila, Mama Mia. Ako ngayon ay nakafocus lamang sa aking anak. Hindi ko alam kung may darating pang tao at may darating pa bang babae na para sa akin. Kung meron man, sana ay ibigay na siya sa akin ng Diyos. Sa tingin ko naman ay handa na rin ako na magmahal ulit. Sana ay pagbigyan na ako ng Diyos ng pagkakataon na lumigaya. At sana kung may ibibigay man siya sa akin, yung isang tao na hindi na ako sasaktan ulit ng ganito. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po sa pakikinig ninyong lahat nitong kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Alwin. Alwin, kanya-kanya ng mga pagsubok at pagdadaanan ang buhay ng isang tao. Pero tama ka dun sa intro mo. Kapag merong mga bagay na hindi mo nakuha, yun ay dahil may mas mga magagandang bagay na nakalaan para sa'yo. Manalig at maghintay ka lamang. Habang naghihintay ka, gawin mong mas maayos ang buhay mo. Habang naghihintay ka, ilapit mo pa ang sarili mo sa Panginoon. Nang sa ganon, kapag dumating na ang tamang tao para sa'yo, ay buong-buo mo na siyang mamamahal sa paraang deserve niya, sa paraang gusto ng Diyos na mahalin mo siya. Maraming salamat, Alwin, sa pagbibigay mo ng pahintulot nitong ating programa para i-share ang kwento mo sa ating mga tagapakinig. Kung kayo po ay nagustuhan ang letter o ang liham ni Alwin, kayo po ay mag-like ng video na ito at i-share na rin ito sa inyong mga friends nang sa ganon ay marami pang matutuwa o di kaya ay mabigyan ng inspirasyon para sa kanilang buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe nitong ating channel, i-subscribe nyo na po tapos click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Muli po akong taus-pusong nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Ako po muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.